Marso, Abril, Mayo. Hello, my dear Capricorn! Ano kinakanta ko kanina? Saglit lang, my dear, ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na yung iba sa inyo ay hindi umaga mapapanood tong video na to, pero still the same. Magandang umaga po. Ayan, so ako po ay nagtsatsaa. And I decided, my dear Capricorn, na gawin na ang iyong second half of February 2024. This is from February 16 hanggang sa katapusan, general reading. Okay, my dear? Let's go! Enero, Pebrero, ano to? Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Nasira yung tape. Okay, my dear Capricorn. Tingnan natin, my dear, kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa iyong second half of February 2024. Bali, 6 cards lang tayo dito, my dear. Lagyan natin ng konting toppings na oracle card. Wow! Ang toppings na oracle card. Okay, my dear. Let's go. Tabi muna natin yung ating toppings. Ay, parang nagluluto lang. Last shuffle na tayo dito, my dear Capricorn. And then, let's start your reading. Cut na natin to into 3. And let's start your reading, my dear Capricorn. 6 cards. Okay, ito na yung iyong first card, my dear Capricorn. This is the Queen of Pentacles. A very positive energy para sa iyo, my dear Capricorn. Ang nakukuha ko dito na energy is parang meron kang madidiskubre na may kinalaman sa energy ng pera. Posibleng panibagong pagkakakitaan, di ba? Or mga brilliant idea na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Queen of Pentacles is energy of mother figure, provider energy. So, may kinalaman, my dear, sa pagiging mother figure or mother energy mo, no? It really doesn't matter kung lalaki ka o babae ka, pero meron siyang kinalaman sa pagiging motherly energy, no? Yung pag-provide na may kinalaman sa energy ng love. So, there's a tendency na kung ano yung madidiscover mo or papasukin mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or darating sa iyo, my dear Capricorn, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal is makakatulong siya para sa iyong mga nasasagupan, di ba? Para sa iyong pamilya, okay? Very nice energy. Dagdagan natin siya, my dear Capricorn. Okay. Banat na naman ang aking vocal cord sa iyo, my dear. Okay, let's go. Or else, my dear, baka meron kang problema sa usapin ng pinansyal na masusolusyonan na siya. Like, okay, parang hirap na hirap ka na ma-figure out kung paano mo masusolusyonan yung problema na yon. And ang second half of February is the time, my dear Capricorn, na mabubuksan mo na yon. Malalaman mo na kung paano masolusyonan yung problema na yon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Next card natin over here is energy ng Temperance. Okay, so meron ako nakukuha dito na parang pagbabalanse ng emotion. Okay, parang mixed emotion lang ang nakukuha ako dito, my dear. Hindi pa siya clarify kung masaya ka ba or malungkot. Basta ang nakukuha ko lang is mixed emotion. Okay? Posibleng mixed emotion ka, my dear, kasi meron dumating na blessing sa'yo, may dumating na pera, or meron kang matatapos na problema, my dear Capricorn, pero you are just mixed emotion. Okay? Next card natin dito, my dear Capricorn. Tingnan natin. This is the 10 of
Pentacles. Yes, my dear. Kung ano man yan, my dear, may kinalaman sa usapin ng pamilya, my dear. Okay? Nakukuha ko rin dito parang energy ng reunion. Baka meron mga magre-reunion or something like that. Or you are just simply being me. You need to love me for one. Kumanta. Parang ano, my dear, it's more on... May tulungan din ako nakukuha dito, my dear. No? Basta kung ano tong mangyayari sa'yo na blessing, my dear, sa second half of February, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, na medyo mixed emotion ka, my dear. Ang kanyang my dear, is pamilya. Okay, more on family energy siya kasi meron ka ditong 10 of Cups, emotional fulfillment. And kung nakikita mo, my dear, yung ating sun doon sa likod, ayan, no, parang talagang sumisikat siya, my dear. Talagang nagniningning ang ating sun over here and meron siyang bahay doon. There's a tendency, my dear, na parang meron uuwi. Nakukuha ko ng energy na parang merong uuwi. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Di na ako galit. Ay. Okay, let's go tayo, my dear. Ang ating last 3 cards. Tapos lagyan natin ng toppings. Okay, let's go, my dear. My dear Capricorn. Okay, we have here the Chariot. Okay? Ang layo naman ng energy na nakukuha ko dito, my dear. Yes, may kinalaman sa balance. May kinalaman sa pagtuloy-tuloy. Pero ang unang sumagap sa akin dito, my dear, is budget. Parang ganon. So, kasi dito yan eh. So, yes, yung mangyayari na something good, positive energy, may kinalaman sa energy ng budget. Kasi dito yan, my dear, kapartner ng ating Queen of Pentacles. Pero parang balansehin mo, my dear, yung hindi ka pwedeng ma-overwhelm. Na porket meron something na nangyayari na maganda is, 'di ba? Tulong ka lang ng tulong din or bigay ka lang din ng bigay. Kailangan balansehin mo siya, my dear, kasi hindi laging ganyan. Hindi laging ganyan ang panahon, my dear. So, kinakailangan magtabi ka rin para sa tag-ulan. Kasi, ang lakas ng energy na meron talagang parating na blessing sa'yo, my dear. May parating na great opportunity, 'di ba? Great opportunity talaga na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Or else, baka makaramdam ka rin, my dear, ng matinding pag-aalab, diba? Pag-init, my dear, sa katawan na may kinalaman sa kagustuhan na matapos yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. The energy, my dear, na mananalaytay, my dear, sa yung mga blood vessel, diba? Ay medyo kakaiba, my dear. Sa second half of February, medyo different yung atake sa iyo, my dear. Yung energy, yung epekto sa iyo, my dear, ng 16 hanggang sa katapusan ng February. There's a tendency, my dear, na maging very active ka rin, di ba? Yung super energetic, ganadong-ganado sa work, something like that. And your mind will be very creative. Marami kang maiisip, my dear, na mga magagandang idea na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. There is a great tendency, meron magandang tendency, my dear, na, or malaking tendency, my dear, na baka magbukas ka ng mga business, okay, or makaisip ka ng mga business opportunities para sa iyo, my dear, na eventually magbubloom at magkiklik at makakatulong sa sayo at hindi lamang sa iyo, pati na rin sa iyong pamilya. But, my dear Capricorn, balance mo pa rin, my dear, kasi meron kang energy na mabait eh, yung helpful, sharing, giving, and balance mo pa rin, my dear, hindi lahat tinutulungan. Okay, yun lang ang nakukuha ko dito sa Chariot na energy, kasi that is just more on moving forward. Okay, next card, babad tayo doon, my dear. Medyo pag gano'n nababad, medyo nahihirapan ako na itumbok kung ano yung ibig sabihin, my dear, ng card. Kasi parang ang daming message na pumasok. But anyway, naintindihan mo naman na siguro. Okay, let's go tayo, my dear. Let's go, my dear Capricorn. Second to the last na card, my dear. Tapos toppings na tayo. I'm so excited with your toppings. No? Sobrang excited ako sa yung ang aking dila ba day? Sobrang excited ako sa yung toppings, my dear. Okay, what is this? We have here the 4 of Cups. Okay, my dear, masyado kang attached sa emotion ng ibang tao, my dear, ha? Second half of February 16 hanggang sa katapusan, masyado kang attached sa
emotion ng ibang tao. Remember, tao ka, hindi ka superhero, so you cannot save everybody, okay? Pwede ka magbigay ng mga advices, but please, my dear Capricorn, don't shoulder their problems. Wag mong i-shoulder ang kanilang mga problema. You can give some advices, kasi kung makikita mo dito si Four of Cups, ayan na naman siya, and partner niya yung Temperance, balancing emotion. Sabi ko kanina may pagka-mix emotion yung ating Temperance, no? Over here, kung makikita mo dito, parang nahahati ka sa gitna. Ito kasi, my dear, ang 4 of Cups is combination ng 3 of Cups at saka ng Ace of Cups. Kung makikita mo ito yung Ace of Cups, ito yung 3 of Cups. So, nakafocus ka dito sa 3 of Cups, okay? So, ang nakukuha ko is masyado kang attached sa problema ng ibang tao. Like, gusto mo na matulungan sila, gusto mo na masolusyonan kaagad yung problema nila, or parang ayaw mo na nakakaranas sila ng problema or nag-undergo sila sa difficulties. Parang ganon. Pero always remember, my dear, kanya-kanya tayo ng daan. Baka yan ang daan nila, so let it be. Okay? Let it be. Let it be. Ang susunod na letter C. Okay, my dear Capricorn, meron ba nag-flip? Tawa ko ng tawa. Hindi ko na nakikita. Okay, what is this? Okay, my dear, last card natin, binigyan tayo ng bonus card. We have here the 5 of Cups and the 10 of Swords. Ayan, my dear, oh. Nandito na naman yung 3 cups, okay? Ang 5 of Cups is energy ng 2 cups na nakatayo, and then 3 cups na natapon. Kung makikita mo ulit, balik tayo dito sa 4 of Cups, energy ng 3 cups, and energy ng Ace of Cups. Kung makikita mo, my dear, to, masyado kang focus sa emotion, di ba? Energy ng ibang tao, and pakitingnan po itong ating 5 of Cups, tingin sa ating screen. Okay? Kung titingnan mo, my dear, ang ating 5 of Cups, natapon na, my dear, yung 3 of Cups over there. So, ibig sabihin, my dear, maski anong gawin mo, maski masolusyonan mo yung mga problema ng mga tao na yan, maski ibigay mo, my dear, yung buong katawan mo, yung buong braso mo, buong kaluluwa mo, my dear, sa kanila, at the end of the day, hindi ka pa rin talaga nila ma-appreciate. And at the end of the day, magkakaroon pa rin talaga ng panibagong problema, yung mga tao na yan. And dahil pinaramdam mo, my dear Capricorn, that you are always there for them, there's a tendency na maasa sila or maniniwala sila na kaya mong solusyonan maski anong problema na papasok sa buhay nila. Kasi, di ba? So, at the end of the day, my dear, balansehin mo to, my dear. Balance yung pagiging attentive mo sa mga tao sa paligid mo. Ayan, oh. So, we have here the 10 of Swords, no? Maski gaano kalaking blessing, my dear, ang ibigay sa iyo ng universe, di ba? Wala nang masama sa pagiging giver, pero with moderation tayo, my dear. 10 of Swords is energy ng marami ka pa ring malalaman na hindi maganda tungkol sa mga tao na tinulungan mo. There's a tendency na meron mga tao na magiging hindi grateful or thankful sa mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. Ganun talaga ang life. You're living in the planet Earth. Okay? Let's go tayo sa toppings. Okay, my dear. Toppings mo, my dear, let me see. Direct message to, galing sa ating mga gabay. Let me see. Okay, we have here the energy of justice, okay, and the eternal love, okay? So, meron hindi balance, my dear. You're giving love for others and they are not returning it back to you, okay? So, posible din, my dear, na second half of February, dito mo makikita talaga yung mga tao na totoong mahal ka, at yung mga tao na hindi ka talaga mahal, o yung mga tao na pinapakinabangan ka, tsaka yung mga tao na talagang mahal ka maski wala silang nakikita sa'yo. Okay? Kasi this is the eternal love and the justice. Ibig sabihin, parang naniniwala ka sa forever. Pero sila gusto ka lang gamitin. Okay, my dear. Let's go. Alam kasi nila, my dear, na madiskarte ka sa buhay. So, therefore, di ba, kung meron kang blessing, why not? Di ba? Sakay-sakay na lang sila sa'yo. Sasakyan kita. What is this? I can't even look at you right now. Of course, it's a total disappointment.
ang isang tao na tinulungan mo, ang isang tao na minahal mo, ang isang tao na pinaglaanan mo ng lahat, or ang pamilya mo na pinaglalaanan mo ng lahat at pinaguhugutan mo lahat, my dear, ng lakas sa mga taong mahal mo. At the end of the day, makikita mo na hindi sila thankful and grateful sa mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. I can't even look at you right now. Hindi kita matingnan kasi nazuzuka ko sa iyo. Okay? So my dear, yan ang reading mo para sa iyong second half of February 2024. Somehow my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And mga my dear Capricorn, please don't forget to like and follow ang iba nating social media platform. Free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.